Sabi ni Ricardo Alingag, sa ginawa ng Kongreso sa SMNI at kina Ka Eric at Doc Lorraine, ang babait tuloy ng mga matatapang dati na commentator sa mainstream media. Totoo yan. Yan po ang tinatawag na chilling effect. Nakikita ng ibang mga mainstream, mga ano tawag doon? Nakikita po ng ibang mga nasa traditional media yung epekto ng pagiging matigas ang ulo, di ba? Pagdating sa kanilang mga opinyon, matatanggalan sila ng prangkisa o kaya matatanggalan sila ng host. Di ba? Kawayan niyo po yung dati nating programa. Okay. Sabi ni Ian sa TikTok, bakit hindi po natin suportahan ang admin ni PBBM? Suporta po ang pagko-call out sa administrasyon. Suporta po ang pag-criticize. Kasi posibleng hindi naririnig ng ating Pangulo yung mga pagkakamali or hindi siya naniniwala. Pero isipin niyo lang po, Sir Ian, ang Pangulo ay public servant. At sino ang kanyang boss? Di ba ang taong bayan? Kanino ba nanggaling yung power na ginagamit niya? Hindi ba sa taong bayan? So bakit kailangan tayo yung makibagay? Siya po ang makibagay. Makibagay siya sa paggagawa ng tama. Wala pong pagkakamali o wala pong mali o hindi pa masama ang pag-criticize sa gobyerno kahit paulit-ulit, kahit patuloy-tuloy. Dahil ginagarantiya ito ng ating saligang batas. Bukod pa doon, ina-uphold yan ng Korte Suprema. Sinabi na ng Korte Suprema may ilang beses na paulit-ulit, Sir Ian. Sinasabi ng Korte Suprema, kahit nga mali ang ating pag-criticize sa gobyerno at sa mga kawanin na ito, protektado pa rin ang ating free speech. Sa inyong lahat, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. May kli lang po ngayon. Actually, ginabi ako or inumaga na ako kasi may meeting ako and medyo tumagal-tagal. Alam mo, mahal na mahal ko talaga itong bansa natin. Dito lang, oh my goodness, Suki! Sandali lang po. My goodness, Suki, you can't be here. You're supposed to take care. Come on. Come on, get down. It's my cat. She just had surgery. Nanganak po kasi siya eh. Ayun, ay. Suki, come on. She's wearing a cone because she had, come on, Suki. You can't be here, ha? You have to go back to the home. I apologize for the interruption. That's Suki. That's my other cat, my original cat. She just gave birth by cesarean section, kaya she shouldn't be out here. Okay. So magandang maga sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay yung paghahanda ng detention facility ng Kongreso para sa bagong detainees. Conference pa nila kanina and dinala pa yung media doon para makita yung pinaghahanda nilang detention facility. So ito ang sinabi ni Sec. Gen. Reggie Velasco doon sa kanyang panayam. Sabi niya, in fact, per the request ng media, kasi tinanong ng media, sir, manghihingi lang po ng issue kay Pastor Kibuloy. May arrest warrant na po ba? And may naihanda na po bang detention center, or room? Sabi ni Sec. Gen. Reggie Velasco, in fact, the request of the media, my staff will accompany the media to take a look at this detention center. At inano nga nila yon, pinakita nga nila yon. Okay. Sabi ni Sec. Gen, not just for Pastor Kibuloy, but for anyone else who would be cited in contempt and be arrested by our sergeant at arms. So after this, the media can then go to the actual detention center where our future incoming detainees can stay for a while and be comfortable. These rooms are air-conditioned and accessible to the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. You can monitor their stay and hopefully they will enjoy their stay there. We promise them a pleasant experience
Yes, it will be ready by tomorrow, so the warrant now can be served by next week. Well, it will be signed by the chairman of the franchise committee, and any authorized House official can sign it. So it's either me or the speaker can sign the warrant of arrest. So pending pa yun. That's why we will be going, but we will be going to release it probably Monday or Tuesday pa. Okay? Alright. So, ano yung makukuha natin dito? Well, of course, naghahanda sila ng detention facility, pero parang nag-anticipate yata sila na maraming beses na makakapag-cite sila in contempt. Not a proud moment for the House, kasi ibig sabihin, meron talagang tumutunggali sa kanila kahit mga resource persons pa. So, pero dito ako medyo napatigil. Kasi ang sabi niya is, these rooms, they need, they can be accessible to the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. You can monitor their stay, he was talking to media, and hopefully they will enjoy their stay there. Bakit po gano'n? Diba? Parang, ano ba to? Pwede nilang dalhin yung media anytime doon para makita yung detainee to subject the detainee to further humiliation. Yun po yung sinasabi nila. Nakakaano nga parang ano ba yun, sarcasm para sabihin na they will enjoy their stay there. That's adding insult to injury. Wala kahit sino ang may gustong makulong sila. Lalong-lalo na kung ang pagkulong sa kanila ay sa pagdepensa ng sarili nilang mga karapatan. So why are they doing this? Bakit ginawa ni SecGen yun? Well, that one is to keep the media talking about Pastor Quiboloy in anticipation of a possible service of his arrest warrant. So, kasi ang nangyari din, the past few days is that yung Senate, yung order of contempt ni Senator Risa Hontiveros ay pina-convert muna ni Senate President Mig Zubiri kasi pwede siyang hindi sumang-ayon at hindi niya pipirmahan yung arrest order. So, ang sabi niya, instead of a contempt order, which means papatawan na siya ng kanyang parusa, or dadalhin na siya for detention until such a time as he's willing to testify or to give information, di ba? Sabi ni Senate President, na lang muna, show cause order. That means, hindi pa aarestuhin si Pastor Quiboloy ng Senado. Pero, umariba naman ang Kongreso at sila naman sa committee ay mag-i-issue ng sarili nilang arrest or detention order. So, bakit pinapakita nila yung ganito? Supposedly, para kunwari, hindi i-assume ng media o hindi magkaroon ng usap-usapan na hindi naman nakadetain o nakakalabas naman si Pastor Quiboloy or any other detainee kung sakasakali doon sa kanilang facility. Pero make it available to the media. Ano yun? Papakita niyo yung tao na nakakulong, the person is behind bars. Hindi ba humiliating yun? Yun, sabi ni Owen Gaspar, parang zoo, may viewing area. Sabi ni Pepper, tapos na show cause order, di ba? Yun yung last press con kasi ni Senator Migs So, what do you mean tapos na ang show cause order? Kailangan sagutin yun. Pag nag-issue ng show cause order, that means you have to answer. Show to the Senate why you should not be detained for contempt. Okay? Ngayon, katulad nga ng sinabi natin, maaari namang i-detain ang isang tao sa Senado kapag hindi sila sumusunod sa isang lawful order. Ngayon, dun sa lawful order na yun, yung contempt in that case, at yung paglalabas ng order na yun, is to ensure his participation, to ensure that he will sit in the committee and he will testify. Pwede naman siyang I refuse to answer on the ground that I might incriminate myself. Pero, pagka pinataw ang contempt bilang isang parusa, kailangan may due process yan. So, Kim, palabas ka na naman. Okay. So, anong ibig sabihin dito ng due process? Kailangan may pagkakataon na sumagot yung taong papatawan, gusto nilang patawan ng contempt at i-detain. May pagkakataon siyang sumagot, may pagkakataon siyang kumprontahin yung kanyang mga witnesses, yung mga witnesses laban sa kanya. Meron din pagkakataon, dapat fair din
yung pagkikilatis ng ebidensya ng Senado. So kung nakasagot na po si Pastor Kibuloy, ang iniintay na lang will be whatever findings there are. Ngayon, yung show cause order means, dun sa sagot, if the Senate finds na reasonable naman ang grounds kung bakit hindi siya nagpakita sa Senado, then i-dismiss yung kanyang contempt order. Kung, on the other hand, the Senate finds that hindi reasonable yung kanyang hindi pag-attend, then that is the time na pwede siyang patawan ng contempt as a penalty. Good girls, okay. Okay, so, kanyang ka na lang, don't move. Okay. Smooth move. Sabi ni Facebook user, walang matinong pag-iisip itong corrupt na Congress. Sinong niloloko ninyo? Dapat ang gawin nila yung itemized liquidation with receipts on the massive corruption. I agree. Parang masyado ng maraming oras ang nilalaan nila para sa ganitong exercise, to which most of us feel, well, those of us of this particular opinion, no, feel that sorry po, napindot ng cat ko. Okay, relax. Okay. So, parang masyado ng oras ang nilalaan ng ating Senado para lang dito sa mga issues ni Pastor Kibuloy. So, sabi ni Eric Santos, kanya-kanya silang papogi kaya mag-focus sila sa kahirapan ng bayan. I agree. So, sabi ni Christian, wala bang penalty ang abuse of power? Meron kasing abuse of right na hindi po penalty pero you can seek damages. Yes, Suki. Hi kay Ma'am Evelyn, matagal na daw siyang di nakanood. Sabi ni Yosa, balikan ko na lang mamaya tong live pero na-share ko na. Ako, salamat ha. Sabi ni Ma'am Baby at Vincula, napahiya kasi sila, attorney, kasi di nila napasipot si Pastor, kaya gumagawa na naman sila ng paraan para ipahiya talaga yan. Ay nako, totoo yan. Sabi ni Larry Lynn, totoo po yan, kada hearing po may bayad pa sila. Di ba po may honorarium? Oo, meron naman. Hi kay Maverick, sabi niya, we support you. Sabi ni Ma'am Katie, waste of money na po ginagawa nila, attorney, may mga national issue na dapat i-focus. Oo. Bukod pa dyan, hindi ba ang Senado, binigyan din natin sila ng suporta sa ginagawa ng Kongreso sa kanila na gusto silang iitsipwera at baliwalain pagdating dito sa pag-aamyenda ng saligang batas. So, sayang naman po yung goodwill na na-generate sana nila sa pagtutol nila sa PI at saka sa Chacha kung hindi maaayos itong issue kay Pastor Kibuloy. Sabi ni Observan, sige, wala ng franchise ang SMNI. What do you mean by that? Akala ko ba iba yung issue tungkol kay Pastor Kibuloy at iba ang sa SMNI? Kasi napatunayan din naman or napakita naman ng mga abogado ni Pastor na hindi na po siya ang nangangasiwa sa SMNI. Pero kahit sabihin pa natin, sige, siya pa rin. Ang iniimbestigahan ni Senadora Risa ay tungkol dun sa mga alleged SA. So, bakit magiging dahilan ito sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI? Kailangan po on point lang. Kasi, ayon sa Korte Suprema, once a franchise is given, meron ng mga karapatan, di ba? So para i-take away mo yung karapatan ng SMNI sa kanilang prangkisa or sa mga ginawad na sa kanila, ay kailangan may proseso. So hindi nyo pwedeng i-mix yung dalawang issue. Kasi yung proseso nga na being undertaken now ay tungkol dun sa contempt order ni Pastor. Sabi ni Ma'am Peachy, I just don't get the point kung ano ba talaga ang gustong patunayan ng lower house. Kung babatas na binubutasan ng batas, sa totoo lang nakakahiya yung ginagawa nila. Sabi ni Sir Eric Santos, dapat yung kay Senator Hontiveros, buhayin ng PhilHealth, mas malaki pong nawala sa kaban ng bayan. Actually, hindi kasi po nga siya napatawan ng kaso or hindi
hindi siya nakasuhan noon. Nagkaroon ng controversy tungkol doon sa, among others, no, yung kanyang tinanggap bilang image model ng PhilHealth at may iba pang mga transaksyon ang PhilHealth Board at the time. But no case was filed against her. So kailangan mag-ingat din tayo kasi di ba recently si Senator Kiko Pangilinan ay nagkaso. Hindi po si Maharlika ang kinasuhan niya. It was another vlog sa YouTube na walang name ng tao. Sabi ni disagree po kay Observant Me. Sabi niya, ang pinaka-main task ng pastor sa Biblia, turuan ang members sa loob ng iglesia na maging isang banal. Hindi makihalubilo o gulo sa gobyerno o politika. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Ayan, tuloy. Ay naku sir, hindi niyo ba baka nakakalimutan po ninyo ang paghihiwalay ng simbahan at ng gobyerno o ng estado. Walang karapatan ang estado o ang gobyerno sabihan si Pastor Kibuloy kung ano o paano niya gaganapin ang kanyang mga obligasyon at mandato bilang pastor ng kanyang ministry. O, bukod pa doon, wala ni isa sa atin ang maaaring magsabi sa kanya kung anong magiging patakaran, kung anong relasyon niya sa kanyang ministry, sa mga taong kasapi sa kanilang mga paniniwala. Lahat tayo wala sa lugar. Sure, you can give your opinion. Pero yung turuan mo siya o mag-insist na kailangan sumunod siya sa patakaran na sa tingin ninyo ay nasa Biblia o nasa Biblia nga talaga, posibleng sila mag-interpret ng kanilang sariling paniniwala o kanilang pag-rely doon sa Biblia. So unfair po yan, sir. Kahit sabihin yung nasa Biblia yan, hindi po yan hindi niyo pwedeng turuan siya o sabihan siya kung paano niya ipangangasiwa ang kanyang ministry. Hi kay Loki the Husky, yung inaantok na daw po siya. Maraming salamat pa rin at sumubaybay ka dito. Naku, hingi na lang po akong pasensya kasi normally po mas maaga talaga ang ating live at hindi ko po sinasadya na gabihin masyado tayo. Sabi ni Katie, naka-freeze pa rin po ba mga bank accounts ng mga Marcos sa Europe? Yung sa Switzerland, if I'm not mistaken, ito po ay na-distribute na sa land reform program. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang mga naka-freeze na accounts, pero sa pagkakaintindi ko, nanilbihan din po kasi ako sa PCGG ng 1 o 2 taon at ang hinandle ko nga lang pong kaso ay yung dun sa kay Danding Cojuangco. So hindi ko po alam yung mga frozen bank accounts. Sabi ni Ian, for the 4th consecutive year na live ka, attorney, on my birthday. Ay, birthday mga, alam kong hindi mo na naman ako babatiin ng happy birthday, kaya okay lang po, hindi niyo ako batiin ng happy birthday. Ay, Ian, hindi kita binabati ng happy birthday muli for the 4th consecutive year dito sa Luminous. Ako, maraming salamat, pinaalala mo. Ito, si N. Lopez nagtatanong, so anong kadahilanan na tanggalin ang prangkisa ng SMNI? Di ko maintindihan ang kanilang ipinaglalaban, wala na sila sa tamang isip. Tama po, pero ang ginagawang dahilan ng Kongreso, di umano ay yung mga red tagging at fake news. Ito yung masama nun. Hindi po kasalanan ang red tagging at hindi din po ito krimen. Hindi rin po krimen ang fake news. So, hindi pa nga nila i-define ito. Ang tanong nga natin, ano ang basihan? Ano ang standards nila para dito? Kasi kailangan alam ng mga nagbibigyan ng prangkisa kung ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin nang sa gayon mapoprotektahan nila o ma-safeguard nila ang kanilang prangkisa and meron silang patakaran na susundan. Sabi ni Bell, sabi niya siya daw si Jesus Christ, maliwanag po na mali yun. Ma'am Bell, sinasabi niyong mali yun kasi iba yung paniniwala ninyo. Marahil, kayo ay Kristiyano at tradisyonal na Kristiyano. Wala tayo sa lugar. Nasabihan si Pastor Kibuloy na hindi totoo yung sinasabi niya dahil ito ay base sa kanyang paniniwala.
at sa paniniwala ng mga taong sumusunod sa kanya. So kahit ma'am, iba ang standards ninyo ng tama at mali. At ito ay dahil sa inyong paniniwala. Pero ma'am, marami pong iba't ibang mga relihiyon at paniniwala. Sabihin na nating Kristiyano, si Pastor Quiboloy, iba po ang kanyang simbahan. Iba po ang kanilang paniniwala. At muli, sasabihin ko na yung kung kahit paniniwala ninyong mali yun, hindi po ito krimen at hindi po ito basihan para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ito po ay labag sa separation of church and state. Sabi ni Ma'am, ni Ate Liz Vlogs, nabanggit po ni Senator Risa sa isang interview niya na kaya nabanggit ang SMNI kasi yung alias Rene was used as a researcher sa network na walang proper compensation daw. Yes, pero hindi din po yan ang basehan para sa Kongreso ay bawian sila ng prangkisa. Kasi sa Kongreso po nag-umpisa yung kaso na yon at doon po allegedly dininig. Pero hindi naman nila pinakinggan yung mga saksi at ang issue ng prangkisa. Ang pagdating po sa franchises, ang umpisa niyan talaga ay sa House. So tama po kayo na nabanggit yon. Pero ang issue dyan ay labor, hindi franchise. Sabi ni Glo Rose, dahil ayaw ng gobyerno na may mag-criticize sa kanila at magtanong kung saan nila ginastos at ginamit ang pera. Pwede din po. Hi kay Ma'am, kay Loki the Husky. Good night po. Sabi ni Kikay's Choice, kumusta na ang kalusugan ni Digong? Ang ating dating Pangulo ay nasa mabuting kalagayan, very healthy. Meron yun nga lang pag naglalakad siya, may tungkod na. Kasi hindi na rin po siya nakakapagmotor, ayaw na daw ng doktor niya. Sabi ni Observant Me, I admire your knowledge about the laws of men, and not sharing the laws of God for a preacher is more important. I agree naman that a preacher is quite important to the religion or the belief system where he practices in. Diba? Even the Bible says that we must hold them in esteem, di ba? Hi kay Heartless TV, nakakagulat yung mga tapang ng mga kongresista ngayon. Akalain mo yung votes nila, 2,000 votes lang ng mga lugar nila. Tapos kung pastusin nila yung mga senador at si VP na 32 million votes. Funny, di ba? Opo, actually. Hi kay Mami Lola. Magandang gabi na po. Saan po ba kayo? Baka naman po kayo napupuyat. Hindi po tayo magtatagal, ha? Para marami po yung mga nandito sa Pilipinas, dapat talaga nagsisitulog na eh. Sabi ni Sir Nan, bakit si Ontiveros push ng push sa pagtawag kay Quiboloy na may existing laws naman sa kaso? Pero sa PI, di nila unahin gawa ng batas. Correct. Agree naman po ako dyan. Diba, sinabi ng Korte Suprema na ang RA 6735 ay incomplete para amyandahan ng saligang batas. Pero uunahin pa talaga ni Senator Hontiveros na papuntahin si Pastor Quiboloy. Pero ano naman ang maitatanong niya na hindi naman masasagot ng ibang mga ministro sa KOJC? Sabi ni Marshall Eden, the revocation is not yet final. It has only been revoked in the House. In other words, yung bill revoking the franchise ay sa House pa lang at kailangan sang-ayunan pa ng Senado. So, dyan pwedeng tignan natin kung ilan ang suporta doon sa Senado. Anong natusok ako? Ayan. Okay. So what's the deal if it is not yet final? Iba po kasi yung revocation ng prangkisa doon sa revocation, doon sa pagpapapunta kay Pastor Quiboloy. Pero, pinatawan din ng SMNI ng suspension doon sa NTC at saka sa MTRCB. Ang masakit niyan ay parang parang indefinite pa ang suspension ng SMNI, hindi po kasi maliwanag. So ang indefinite suspension po pinagbabawal po yan ng ating saligang batas kasi ang parusa ay dapat finite. Hi kay Ma'am Delcy. Sabi ni Nestor Rivero, good morning po. Saan po patungo ang future ng bansa natin in the hands of the present administration? Sabi ni Marshall Lee, so not a Congress issue? Hindi pa po. Still, di ba?
pagka nagpapasa ng batas, kailangan concurrence, both House and Congress have to pass their bills. So, tapos i-reconcile yan sa BICAM kung magpapa-BICAM sila. And then after that, it goes to the President. Ang revocation po ng prangkisa, kailangan isa batas. So, hindi pa po tapos. Tapos na sa Kongreso, hindi pa po tapos sa Senado. Ay, kay Dennis Wanda. Sabi niya, magandang umaga po, madam. Gusto ko po malaman kung saan kumukuha ng kapal ng mukha. Si Lisa Araneta Marcos, si Ontiveros, madam, madalas kasi tambay sa roof deck along Camyas, Epal masyado. Ano po yung lugar na yon? Hindi ko yata alam. So, huwag mong pindutin. Suk! Grabe. Suki. Huwag mong paglaruan yung mouse ko. Okay. Oh, anto ko, baby ko. Okay. Sabi ni Observant, may tuad kaya nagkagulo-gulo ang mundo na nagkanya-kanya na tayo ng iglesia. Well, yun po ang paniniwala ninyo. Actually, ang drift nga po ng mundo is towards, ano ba yun? Ano bang tawag doon? Yung may faith pero walang religion. Okay, baby girl, huwag kang makulit. Huwag mong kulitin yung mouse ko. Ayun. Nakaloka ka super. O, ayan. Sabi ni Larry Lynn, hi Suki, nilalaro mo kasi yung mouse. Oo, kaya kung ano-ano napipindot ko. Sabi ni Jex, nag-expect kasi sila na lahat ng property ng kingdom ay na pagmamayari ni pastor, pagmamayari ng lahat ng kingdom citizen yan. Baka pag pinatawag yung may-ari ng kingdom, hindi kami magkasya sa Senado. 7 million na upuan at 7 million na CR. Hindi naman, siguro. Pero kailangan ng something like what? 1 million na CR. Baka malugi sila. Oo nga. Ay, nako. Sige, tanggalin natin ito. Kasi wala naman po tayong oras para sa mga katulad niyan. Okay, so let's go into how the trolls are doing now. Ngayon, bakit mali yung background mo? Naku, mali pala yung aking background. Pasensya na, naku, sandali lang po. Baguhin po natin yan. Nakakaloka. Grabe, nagkamali ako, pasensya na po. Ayun. So ayan, binago ko lang po yung background para dun sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Pasensya na po. Ay, nako. Sabi ni Kalyeng, sa news yung isang ginang na paalis, nakitaan ng bala. Parang nagbalik ang laglag bala ulit. Naalala ko sinabi ni FPRD noon, gumawa ng ingay sa airport para makakuha ng atensyon. Sampalin natin. Sabi ni Ricardo Alingnag, sa ginawa ng Kongreso sa SMNI at kina Eric at Doc Lorraine, ang babait tuloy ng mga matatapang dati na commentator sa mainstream media. Totoo yan. Yan po ang tinatawag na chilling effect. Nakikita ng ibang mga mainstream, ano ba tawag doon? Nakikita po ng ibang mga nasa traditional media yung epekto ng pagiging matigas ang ulo, di ba? Pagdating sa kanilang mga opinyon, matatanggalan sila ng prangkisa. O kaya matatanggalan sila ng host. Di ba? Kawayan niyo po yung dati nating programa. Sabi ni Sweet Dreams, napanood ko po sa Netflix ang The Laundromat ni Meryl Streep. Makes me wonder. And na-mention din po doon, politicians everywhere operate that way. Hindi ko po napapanood eh. Highly probable po, lalo na sa mga corrupt politicians. Hindi ko pa po napapanood. Pero I will take this as a recommendation at papanoorin ko po para makapagtsikahan tayo tungkol doon. Okay. Sabi ni Ian sa TikTok, bakit hindi po natin suportahan ang admin ni PBBM? Suporta po ang pagko-call out sa administrasyon. Suporta po ang pag-criticize. Kasi posibleng hindi naririnig ng ating Pangulo yung mga pagkakamali or hindi siya naniniwala. Pero isipin niyo lang po, Sir Ian,
Ang Pangulo ay public servant. At sino ang kanyang boss? Di ba, ang taong bayan. Kanino ba nanggaling yung power na ginagamit niya? Hindi ba sa taong bayan? So bakit kailangan tayo yung makibagay? Siya po ang makibagay. Makibagay siya sa paggagawa ng tama. Wala pong pagkakamali o wala pong mali. O hindi pa masama ang pag-criticize sa gobyerno kahit pa ulit-ulit, kahit patuloy-tuloy. Dahil ginagarantiya ito ng ating saligang batas. Bukod pa doon, ina-uphold yan ng Korte Suprema. Sinabi na ng Korte Suprema may ilang beses na paulit-ulit, Sir Ian. Sinasabi ng Korte Suprema, kahit nga mali ang ating pag-criticize sa gobyerno at sa mga kawanin na ito, protektado pa rin ang ating free speech. Sabi ni Ian, nakakasad lang, marami naman pong pagbabago sa bansa at unti-unti naman nagagawa. I'm sorry, Sir Ian, hindi po kami naniniwala dyan. O sabihin na natin na mayroon naman pong pagbabago. Ay, sige, pwede naman. Kasi halimbawa, like I said, sinasabi din naman natin kapag mayroong tamang ginawa ang Pangulo. Halimbawa, yung debt condonation para dun sa agrarian reform beneficiaries. Importante po yon. Kasi yung mga antagal-tagal na nilang nagbabayad, pero kung hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakabayad, importante na bigyan naman natin ng konting relief yung mga yon. Bukod pa dyan, pinapatigil na yung tong, pero ewan ko kung matitigil talaga natin yun, yung pangungulekta ng toll dun sa mga farm-to-market roads. Ang problema, Sir Ian, hindi po inaayos ng ating Pangulo yung tinatawag niyang logistics system. At siya mismo yung nangako na gagawin niya yun. Kaya pag hindi inayos yung logistics system, mamamayagpag pa rin ang mga tiwaling middlemen, na sila din ang smugglers, na sila din ang hoarders, na sila din ang nagpipilit sa mga magsasaka na bibilin nila ng mura yung mga agricultural products, pero ibebenta ng napakataas. So lugi ang farmer, lugi yung consumer. So hanggang ngayon, sinisingil pa rin natin. Magdadalawang taon na po ang ating Pangulo at sa Zona 1 po niya sinabi yun. So, kanyari na. Di ba malaki ang tiwala niya kay Secretary Laurel. Si Secretary Laurel din, sabi niya, inulit pa niya, sabi niya, oo nga, tama, gawin natin yan. Kaya lang, di ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ngayon tatanungin mo, paano naging kasalanan ni PBBM yan? Kasalanan niya. Kasi unang-una, dahil priority niya ito, dapat ginawa niyang priority sa legislature. Mayroon pong LEDA, mayroon pong grupo na merong liaison ang palasyo doon sa Kongreso. Yung liaison na yon, sisiguraduhin na alam ng Kongreso at ng Senado kung ano yung priority legislation na kailangan ng Presidente nang sa gayon ay ma-complete niya o ma-fulfill niya yung kanyang campaign promise. Hindi niya na-fulfill yon kasi hindi niya ginagawa. Look, pinsan na po niya ang pinuno ng Kongreso. Hindi pa rin napapasa ngayon ang kahit anong batas o panukalang batas na magko-correct dito sa logistics system. Bukod pa dyan, tignan nyo, ang laki ng nilaan para sa ayuda. Kung yung 500 billion na yon, kumurot lang ng kahit konti para makagawa ng grain silos and dryers, para hindi na po nagtutuyo ng bigas sa daan ang ating mga magsasaka, para hindi na po silang napipilitan magbenta ng madalian ng kanilang bigas o ng palay dahil mabubulukan sila. Paano kung hindi, kumurot lang doon para gumawa ng mga bodega na pwede nilang yung mga ibang magsasaka, pwede doon maglagay. Mga cold storage, hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa. Hindi po ito bago sa ating Pangulo, ginawa po ito ng tatay niya. Kaya, nasa karapatan natin maningil. Ipinangako niya ito, o kahit sasabihin na naman ng mga trolls, aspirational lang yan. Hindi po. Hindi na po aspirational kasi nilagay niya sa zona niya. So, di ba? Kahit ngayon, pwede natin siyang singilin. Dapat sinisingil natin siya. Bukod sa pinangako niya, hindi ba siya naaawa sa ating mga magsasaka? Hindi ba siya naaawa sa mga consumers na ang tataas ng presyo? At presyo ng pagkain yan. Basic na needs. Sabi ni Ian, pero di ba hindi naman po madaling gawin yan? Naku, Sir Ian, actually madali yan gawin. Pera lang ang kailangan. Anong ginawa nila sa pera? Di ba? Imbis na
gawin yun para sa ano, para bumaba ang presyo ng pagkain, inuuna nila yung 500 billion na ayuda at inuuna nila supposedly yung mga economic provisions that have very little to do with actually helping the farmers and the consumers. Ang sinasabi mo, unti-unti naman po, ay dyan napapasok po yung comparison. Aba, bakit ang ibang mga pangulo, it is during their first 6 months na gumagawa sa sipag talaga nila. Ito, baliktad. At hindi pa natin po nakikita na nagsisipag siya. Sabi ni Larry Lin, Sir Ian, lahat po tayo may karapatan maging kritik ng gobyerno para nalalaman nila kung effective ba ang mga ginagawa nila para sa bayan. Ito sabi ni Ate Liz, paano attorney, iba ang agenda nila, mas mahalaga na walang iba na namang pusa ito. Mawalan ng prangkisa ang SMNI overall. Pag mong pulitin si Suki, she's recovering. Get down. Let's say hi to everybody. Hi! Okay, down. Hi, sabi ni Ian, thank you po kasi binigyan mo ako ng time. Ay, opo, kasi ano naman po kayo, respectful, hindi po kayo nagtutrol, maayos po kayong nagtanong, kaya maayos din po kaming sasagot. Okay. Sabi ni Rafael, tamad talaga yung si Dauy sa pasyal at party lang active kasama yung asawa. Ay, nako. Sabi ni Dennis, tumpak po madam, meron pong pagbabago, mas bumilis po yung pagsasayaw ng kanyang mga, oy, grabe ng kanyang pangatok. Oy, grabe. May ganun ba? Alam niyo, hindi ko napansin yan. Totoo lang. At madalas kaming magkita noon, ha? Hindi ko yan napansin, sa totoo lang. Baka hindi lang ako talaga observant. Sabi ni Gina Fe, very perfect and complete package na talaga this present Lisa Smugs administration. Lunok pera, bonggang power interruptions, daga, ipis at surot, tapos balik tanimbala sa Mia, meron pa yan next, antayin natin. Yun po yung masakit, yung mga problems na na-resolve na na-solve na dati, nakikita na naman po natin. So kahit sino, madi-disappoint. Sabi ni Sir Nan, ang sakit daw pala talaga ng feeling ng nabudol, ginamit ng current admin ang promise na hinahawakan ng previous admin ng better tomorrow by minimizing politicking and corruptions. Ang sakit daw. Sabi ni Cordero, bakit nakaya ni Duterte sila hindi? Gusto ko sumagot kasi kaya lang baka ma-shock masyado yung mga tao sa angas. Hi dun sa lahat ng nagpadala ng stars sa Facebook at saka ng sticker. Salamat pala. Ito, sabi ni Ma'am Nilda, correct po ma'am, sa aming lugar sa Kamsur, wala pong bodega at dryer man lang sa lugar namin sa Pasakaw, kaya luging-lugi po kami, kaya kawawa po talaga mga small farmers kasi po wala po kaming patubig. Naku, isa pa pala yan, patubig. Kaya pag second tanim po namin, sobrang laki ng gastos kasi magpapatubig kagamit ng gasolina para makakuha ng tubig. Naintindihan ko po kayo. Actually, dapat pinapalaganap ang patubig, ano? Hindi pa rin pala umaabot sa inyo. Sabi ni Ma'am Nirdla Alds Chavez M, bakit hindi nagawa ni Duterte yan? Sa kanya nagsimula ang pagtaas ng bilihin. Tama po kayo. Isa po yan sa hindi natupad, hindi nagawa, hindi naman kasi pinangako, pero hindi pa rin nagawa. At nagkaroon pa ng rice tarification law. Sa totoo lang, yung kanyang, sino ba yon? Si William Dar, na naging kalihim ng agrikultura, ay hindi po talaga magaling. Magaling sa academics. Kaya nga, ang problema, itong Pangulo po natin, hindi po yan kasi makakapag-excuse sa current na Pangulo. Kasi yung current na Pangulo, alam po niya yung problema, alam niya yung solusyon. Pero hanggang ngayon, di pa nagagawa. Hindi naman namin sinasabi na perfect
ang Duterte administration. Pero ang dami niyang nagawa. Isa dun sa hindi perfect ay itong grabe ito. Ay itong isa sa hindi perfect ay yung pagmamalakad ng agrikultura. Sa totoo lang, magaling nga yung NFA administrator niya, si Colonel Jason Aquino. Pero hiningi ng Senado, ng ilang senador, yung ulo niya. At naipasa yung RTL kahit hindi sinasang-ayunan ito. So ngayon, nagkakaproblema. Ngayon, bago naging presidente si BBM, marami na siyang nakausap ng mga advisors. Kilala ko po sila. At ito po ang sinuggest. So inaral niya yung problema at nakuha niya. Oo nga, panahon daw ng tatay niya may FTI. So sabi niya, siya ang magre-resolve niyan. Yung hindi nagawa sa last administration, siya daw ang gagawa. Yung problema, hindi pa rin niya ginagawa. So ma'am, hindi niyo po masasabi na kasalanan ni Duterte yan. Ngayon na presidente na po si BBM. Wala na po magagawa si Duterte yan. Yes, tingin ko dyan, hindi issue yan. Naging issue yan. Pero kung tingnan mo, ay yung problema dyan sa mga middlemen, kahit panahon ni Ramos, nandyan na po yan. Panahon ni Cory, lalo. Kasi, tandaan nyo, asyendera yun. So, hindi po maaabsuelto ang ating Pangulo na hindi niya nire-resolve ang problema na ito dahil alam niya yung problema, alam niya yung kasagutan, siya ang presidente, pwede niyang kausapin ang kanyang pinsan na kongresista na Speaker of the House para ayusin po ito. Kaibigan din niya si Senator Mig Zubiri at kaya niya pong ipapasa yung mga relevant na batas para maayos ito. Hindi pa rin po. Alam niyo kung ano lang ang kailangan na batas? Yung General Appropriations Act. Kailangan lang bigyan ng pera ang DA para ito na po ang maggawa ng mga grain silos, refrigeration, and so on. Kailangan po talaga yung yung gobyerno ang gagawa nun. At gagawing available sa ating mga magsasaka. Hindi po, ma'am. Sinasabi ni Ma'am Mirda, ma'am, kundi namang respeto, sasagutin ko naman yan. Sabi niya, nakalimutan mo ata, attorney, na bago mapalitan si Duterte, mataas na ang bilihin presyo ng petrolyo. Yes, ma'am, tumataas. Kasi nagkagyera, di ba? Tumataas. Pero ang main problem talaga kung bakit tumaas ang presyo ng petrolyo, hindi po panahon ni Duterte. Exactly. Probably towards the end. Teka, kailan ba nag-umpisa yung gyera sa Ukraine? Na natin, ha? So kahit sabihin pa natin yon, ay yung gyera sa Ukraine, nagpataas nga ng presyo ng petrolyo. Oo, ma'am, at contributor po yan dun sa pagtataas ng presyo dito. Pero kahit noon pa, alam natin na pwede pa rin pababain yung presyo ng pagkain, presyo ng bigas. Tandaan niyo po, mataas na ang presyo ng bigas kay Duterte, pero ang presyo nun ay 38 pesos. Ito po, 60 pesos. O sabihin na natin na mataas ang presyo. Nung time na naging presidente si BBM, 38 pesos ang bigas. Ngayon po, halos doble. 60 pesos to 62 pesos. So, alangan naman sabihin natin, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi na po siya presidente. At yung pagtaas ng presyo ng krudo, alam nyo ba? Oo, isang factor yan. Pero malaking factor, pagdating sa presyo ng pagkain, itong mga middlemen. Sa totoo lang, isang maliit na lang na aspeto yon ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Hindi po the main problem. And the main problem is still logistics, ma'am. So, kahit sabihin niyo pang tumaas, pwede nating sabihin, dapat nasa 40, 45. Hindi po 62. Sabi ni Gerson, yes, attorney, meron pong mga loyalista na sinisisi pa rin si PRD for signing the rice tarification law. Pero 2 years nang nakaupo si BBM, wala pa rin ginagawang action to amend or repeal the law. Sabi ni Julia, ang mahal po ng kuryente. Your thoughts po sa Bataan Nuclear Power Plant. Bakit hindi pa rin tumatakbo? Project to ni Marcos Sr. Naku, madam, halos wala na pong laman yan. In fact, in-interview ko yan noon si Senadora Amy. Well, not exactly interview kasi co-host ko siya dati. So, ang sabi niya, effectively, wala na pong laman yan. At outdated na po ang technology dyan.
So kung sakasakaling magkakaroon tayo ng nuclear plants, hindi naman po pinangako ni Presidente Marcos, to be fair, hindi po pangako ni Presidente Marcos na bubuhayin niya yung Bataan Nuclear Power Plant. Ang gusto niya ay magpasok ng mga mini power plants para kahit ang mga munisipyo ay magkakaroon ng sarili nilang power source or pwede silang magkaroon ng sarili nilang power generation. May technology na kasi na kahit mas maliit na lang yung mga power plants. So, mas madali bilhin, pwedeng local. Hindi masyado po kasi nagiging simbolo yung Bataan Nuclear Power Plant. Ang sinasabi nyo kasi is project ni Marcos Sr., so sana, tapos pinatigil ni Cory, so sana ngayon sa panahon ni Marcos Jr. ay matuloy yan. Ma'am, masyado pong mahal. At lumang-luma na po yung technology na yan. In fact, yung technology na yan, ganyan yung mga sa 3 Mile Island, kung di ako nagkakamali, yung mga nag-meltdown, yun po yung technology nun. Buti na rin, hindi yan natuloy. Sabi ni Ma'am Niegla, ang maraming nagawa ni Duterte at dito medyo tumatawid na siya sa fake news. Ni Duterte ay nilubog ang Pilipinas sa utang. Ma'am, hindi po. Pag sinasabi niyong nilubog sa utang, negative yon. Ibig sabihin, hindi natin kayang bayaran. Hindi ba kamakailan lang nagbayad ang ating Pangulo at nagka-fake claim pa na sinimot yung debt natin. Di po naman totoo, pero nakakapagbayad tayo. Bakit? Yung pagbabayad po kasi, yung pag-utang natin, binabase natin yan dun sa GDP, sa capacity natin to pay. At sa totoo lang, Ma'am Nirdla, nung panahon na yon, malakas yung capacity to pay natin. Most of that utang, by the way, came during COVID. At kinailangan yon para mag-survive tayo. So kahit sabihin nyo pa na maraming inutang si Presidente Duterte, inahon naman niya tayo sa ating kahirapan ng COVID. Okay? So, sabi ni Omicor, si Tatay Digong may nagawa siya during pandemic. Imagine that. Ngayon si BBM post-pandemic na wala siyang magawang maayos para sa Pilipino. Puro lip service lang si BBM, tamad talaga boy party. Ay, sabi ni Ben, kahit naman nakautang, grabe naman ang build program. Totoo naman po yun. Kasi alam ni Pangulong Duterte noon na kailangan ihabol ang infrastructure natin. Alam yung mga maraming factors kung bakit hindi na kulang tayo sa roads, kulang tayo sa bridges, kulang tayo sa IT infrastructure, yung backbones, di ba? Kulang tayo sa mga planta, generators of electricity, and so on. Sabi ni Ma'am Finay, so sinisisi na naman ang mga hindi natapos ni PRD. So drawing lang tong admin na to. So walang solusyon ng admin na to. 2 years na walang nagawa. Si PRD pa rin may kasalanan. Ang funny nyo. Sabi ni Ma'am Niegla, si PBBM lang nakapagbayad. Uy, hindi ma'am. Nung first 3 years ng termino ni Pangulong Duterte, nagbayad siya at binayaran niya pati yung mga penalties na in-incur nung panahon ni Gloria dun sa inumpisahan niyang bayaran yung sa airport na demanda tayo at nagawa pa niya na matabla yung mga water companies. Hindi niya binayaran yung supposedly sinisingil sa gobyerno by way of damages. Bukod pa dyan, ma'am, alam ko na in the first year pa lang ni PBBM, nag-utang-utang tayo sa halos mga walang kwentang proyekto. Ang purpose nito ay para mapuno ang ating mga dollar reserves. Ang nag-report po niyan, si Conrad Banal. At alam ko po yan kasi isa yun sa tinanong ko during our show. So ma'am, mali na naman po kayo dyan. Okay? So, hindi po trillion ang inutang ni Presidente Duterte. Nagbayad nga po siya. Hindi nga masyadong umutang in the first 3 years. Pero yung malaking utang, yes, during COVID. Sabi ni Israel 21, ibang-iba po talaga ma'am yung time ni FPRD, kasyang-kasya yung padala ko as OFW for my nursing and law students. Uy, sana makagraduate soon para makongratulate na kita. Kasali na allowance and medicine for my cardiac patient ma'am. Now, 3/4 ang dagdag ko. Ay, grabe.
Ay nako, marami nagfe-fake news dun sa TikTok. O para dun sa mga may TikTok, salagin nyo na lang po. Hindi na kasi worth it na pansinin yung ibang sinasabi. Sabi ni Ben, salamat po sa mga updates at information para sa kaalaman ang maayos mong na-explain. Naging open-minded po tayong lahat dahil mas lamang ang may alam. Totoo yun. Sabi ni Mavic, grabe na more than 9K US Army dito. Sa Santa Ana, Cagayan, kita namin ang war preparations nila. Opo, actually, base dun sa strategic partnership natin with Australia, yung issue ng Taiwan Strait, issue na din po natin. So, kailangan talagang maghanda, madam. Yun ang nakakatampo din sa ating gobyerno, sinasabi ng ating Pangulo, frontline tayo. Aba, kung tayo'y mapapasabak, kailangan ayos na po yung agrikultura natin. Kailangan ayos na yung logistic system. Kailangan magpamura na tayo ng pagkain at kailangan i-build natin yung capability natin to feed ourselves. Hindi po dapat tayo reliant on imports. 9,000. Sa isang lugar lang po yan. There was a time kasi, I think panahon ni Noynoy, na ang dami-dami din po nila. Diyan sa Mindanao, consultants, yung tawag dun sa iba sa kanila. At yun na nga, visiting forces. Alam ko yun kasi yung liaison officer ng US Embassy to the PNP was my friend. Amerikano siya, Special Forces. Alam ko kung kung ilan ang troops on the tawag nila boots on the ground dito. So on an ordinary walang ganyan, walang tension with China, walang ganyan. Ngayon tense na with China. I think na there's probably more, di lang natin nakikita kasi sa inyo 9,000, 5 yung additional bases, di ba? So kung let's say dun sa 5 yun, sabi ni Ma'am Mavic, nilakihan daw ang airport, Moscow Mayor, kasi gawin daw fueling station ng fighter jets, US papunta sa Taiwan. Opo, pero ma'am, tandaan po ninyo archaeological site po yung lugar ninyo. Make sure na yung runway na yan ay hindi makakasira ng archaeological sites. Diyan po sa Cagayan, na-discover yung 70,000+ na toe bones ng Homo luzonensis. So sana po ingatan nyo yung ating mga archaeological sites dyan. Kung sa bagay, most of them naman ay nasa caves. Sabi ni Chad, ang mahirap po, attorney, marami po kaming kakilala, family at mga mahal sa buhay, hindi po nila alam na may possibility ng war. Di ko po alam paano sasabihin na di sila matatakot ng sobra o paano mag-prepare, pero itry masabihan sila kahit konti. Sabi ni Ma'am Miu, nag-attend ba daw ako as guest speaker sa mga leadership events? Madalas po, pag absent po ako dito. Usually yun po ang ginagawa ko. I have been asked to speak in many events po, ma'am, and not just at leadership events. Marami akong ganyan sa youth and culture-related matters. Yes, ma'am. Hi kay June. Lalo Airport, opo. Malawak po Lalo Airport, mas malaki pa sa NAIA. Yes, ma'am. Alam ko po yan. Nanggaling na po ako dyan. In fact, nagstay ako matagal na, a week sa Santa Ana, Cagayan. Sa inyo. Pero dyan sa caves, kailangan ko pong pumunta para pagka sa susunod na dig dyan. Pero protected naman po yung site ng National Museum. Sabi ni Healthy Lifestyle, may war ba talaga? Ma'am, wala pong declaration. Pero naghahanda po ang ibang mga bayan tungkol dito. Kasi agresibo po ang pagprotekta ng US sa kanilang trade, sa kanilang capability to trade. Medyo natatalo po sila ng China, pero imbis na gumawa ng ibang paraan, mukhang idadaan sa gyera. Sabi ni Ma'am Mavic, yes, dito nga po kami sa Santa Ana. Uy, ang ganda ng lugar nyo. Nagandahan ako dyan sa bayan nyo. Sabi ni Kaini, do we have to worry about war? Ako, worry is such a precise word. Para sa akin, hindi ba it's best to be prepared? So dapat tayo marunong tayo na to grow our own food, to be prepared just in case conflict happens. Yun naman po talaga ang gawain ng responsableng mga mamamayan. Sabi ni Ma'am Mavic, si Ma'am Mavic po ay nakatira sa Santa Ana, Cagayan. Tama ba, kayo ba yung nasa Santa Ana, Cagayan? Oo. Sabi daw ng tropa nilang CIA, matutuloy daw talaga banda Setyembre.
Sabi ni Happy Fam, I think re-resolve ni BBM ang problems ng agri-food import kasi if ever magkagyera man, aasa ang BBM sa tulong ng ibang bansa. Ay, totoo. Well, that would be terrible. Diba? Okay. Sabi ni Ma'am Mavic, lahat daw ng mayor sa Cagayan ay naghahanda na. Wow! Sabi ni Ma'am Finay, yung mga viewers daw sa YouTube, huwag kakalimutan mag-like. Sabi ni Atze, yung rice terraces po baka may casino at resort din gagawin ha, nakakaloka. Thanks, huwag po kayong mapagod pagpapaliwanag sa akin. Ay, as much as possible. Muntik nang maubusan ng boses ko. Kasi alam niyo, kaya sinasabi ko kanina, nako, Pilipinas, mahal talaga kita. Na, dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines, na mag-business meeting kayo, pagkatapos may karaoke. May karaoke afterwards. So, napapalaban ng kanta. Diyos ko pong mahabagyan. Muntik nang maubos yung boses ko at hindi nakapag-live. Sabi ni June, naku, bumanat na naman ang mga tuta ng China. Ay, kami ba yon? Imbis na kapakanan ng Pilipinas ang protektahan at ipagtanggol, sa dayuhan pa kayo kakampi ng mga makapili. Teka, sino may sabi? Ha? At paano mo naman na-conclude yan? Wala pa nga akong sinasabi dito. Bukod pa dyan, sir, mukhang hindi kayo nagbabasa ng arbitration decision. Baka magulat ka. Bukod pa dyan, sir, paano mo nasabi? Sasabihin nyo na naman kasi nagpunta ka ng China. 3 taon kaya ako nag-aaral sa US, including university and high school. Diba? Bakit mo naman nag-aano dyan? Ako, ayoko ng giyera, sir. Kasi sino bang mamamatay kung di kapwa Pilipino? Pro-China ba yung ganun? Nakaloko ka naman, sir. Sabi ni Ched, sa totoo lang, napakalaking bagay talaga nang nag-explain ka sa amin. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay po kayo. Sabi ni Ma'am Mavic, walang tuta ng China here. Real facts is what's happening. O ayan si Ma'am, kitang-kita niya. This is what you call first-hand eyewitness account. Sabi ni Well Fox, sinong makapili? Kayong may bayong na witness sa Senado ni Ate. Well said, sir. Well said. Sabi ni Ma'am Ninette, yan ang trademark ng Pinoy karaoke. Pero in this case po, live yung banda. Sabi ko, ay nako, dito lang talaga, ibang klase ang Pinoy, kaya mahal na mahal ko ang Pilipinas. We know how to do business. Wag lang po yung government business, pero yung mga ganito, we know how to do to do it right. Sabi ni Non-Rev Vernon 5, ewan ko ba kung bakit di maniwala ang Pinoy na US ang kalaban. Masyado po kasi talagang hindi pa po kasi natatanggal yung bahid ng US colonization. Alam niyo kung bakit? Kasi kulang yung oras na nilalaan natin sa ating mga estudyante, and yes, to all of us, sa pag-aaral ng sarili nating kasaysayan. Lalo-lalo na yung panahon ng colonial powers. And in fact, karamihan sa ating mga Pilipino, hindi natin alam kung ano nangyayari dito sa Pilipinas bago dumating ang Kastila. Parang nag-uumpisa ang history natin nung dumating sila. Sabi ni Dewolf, galit kayo sa China, pero pants, brief mo, made in China. Ang tunay na kalaban ng China is Amerika. Pero nakikiaway tayo. So, alam nyo, ma'am, kung ano po mangyayari, kayo mga sir na nagsasabing tuta ng China, alam nyo po mangyayari pag nawala yung trade natin? Second biggest trader natin yan. Second biggest na tumatanggap ng exports natin yan. At one of the biggest na source ng importations natin. Okay? So, intindihin niyo po ang epekto ng giyera. Hindi pa nga aabot sa giyera kasi once patanggal, suspindihin o ipatapos ang trade relations natin with China, ultimong mga oligarko natin iiyak. Oh, and by the way, bakit hindi po kayo galit sa mga kabarkada ni Pangulo to do business in China? Hindi ba? Hindi niyo ba sila tawaging tuta ng China? Hindi niyo ba sasabihan sa presidente, "Oy, Mr. President, yung mga kabarks mo ha,
na binibigyan nyo ng mga kung anik-anik na pribilehyo. Tuta ng China. Huwag nyo na silang iimbitahin sa mga party ninyo sa Malacanang, ha? Kayo talaga? Kung sino-sino nakikita ninyo. Pero inaaway nyo ba ang SM? May SM po sa China. Inaaway nyo ba ang, bench? Diba? Made in China po, karamihan sa kanilang mga produkto. Ang dami po, pen shop, mga ganyan. Hindi po ba alam? Ang laki nating trading partner. Sabi ni Ma'am Mavic, si Ma'am Mavic excited, puro all caps. Ma'am, babasahin ko, kaya di kayo all caps. Sa totoo lang, China dala negosyo lagi, ang US dala lagi missiles war. Alin mas gusto nyo? Sabi ni Aya Loves, ay alam na this, galit sa Pangulo. Why kaya? Dati gusto ninyo siya, ngayon iba na galit nyo kayo. Bakit kaya? Aya Loves, ayusin nyo naman yung grammar nyo. Medyo nakakahiya eh. Papatulan ko yung comment nyo. Ma'am, hindi po ako galit kay Pangulo. Mabait siyang tao. At alam ng mga followers dito na never ko siya talaga binabash ng personalan. Kasi nga, magkaibigan kami dati at hindi naman po kami nag-away nung ako'y umalis ng Malacanang. Ngayon, ang sinasabi mo galit ako, hindi po ako galit sa kanya. Pero galit ako sa pulisiya ng gobyernong ito. Galit ako sa kakulangan ng aksyon. Galit ako kasi may mga problema na ang dali, kayang-kaya ng Pangulo resolbahin. Ang kailangan lang, political will. At oras, tama na yung paglalaan ng enerhiya sa pagbabayad dun sa mga oligarkong sumuporta ng kanyang candidacy. Hanggang ngayon po, ay pinabayaran pa rin niya yung utang na loob na yon. Hindi po niya nahahanap na ibayad naman yung utang na loob sa taong bayan na bumoto sa kanya. Kaya ko pong sabihin ito sa mukha niya. Ma'am, between you and me po, siguro naman mas kilala ko yung Pangulo. At tandaan po, nung umalis ako, sinabi pa nga niya na okay lang na i-bash ko siya. Pero sabi ko, di ko gagawin yun, sir. Pero i-criticize ko ang administrasyon pag ito ay nagkakamali. So unlike you, ma'am, wala po kayong personal knowledge. Ako meron. Okay? Huwag niyong iisipin na mas alam ninyo yung problema na ito kesa sa akin, lalong-lalo na pagdating din sa mga galit-galit. Tandaan niyo din po, ma'am, pagdating dyan sa taas, sa mga mayayaman, kahit magkakaiba sila ng partido, works pa rin sila. At nakikinabang sila sa isa't isa. So huwag kayong makisali dyan sa away-away, galit-galit. Ang tunay na power dito ay ang taong bayan. At dapat, ipabayan natin sa saligang batas kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin. Sabi ng saligang batas, pwede ako mag-criticize. And ma'am, hindi rin masama yung magalit sa ating gobyerno pag ito'y nagkakamali. At lalong-lalo na, when they should know better and they're doing all the wrong things. Sabi ni Eric, matagal na akong sumusubaybay kay Atty. Vic sa Carambola. Bago pa lang siya doon, kilala na namin siya. Nung buhay pa si Boss Jojo, makabayan po si Atty. Vic. Bobo lang talaga kapag BBM supporters ngayon sa US. Opo mga ma'am at mga sir, baka nakakalimutan ninyo, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, aktivista po ako. Pero hindi ako kaliwang aktivista. In fact, kinabahan nga si Presidente Noynoy sa akin. Sinabihan yung mga kaibigan ko sa military, na paaresto nyo yan. Sabi nila sa kanya, sir, wala siyang kasalanan at wala siyang kaso. Pero nung naging spokesperson ako ng IDP at dinidepensahan si Justice Corona, may di ba magkaibigan naman tayo, kampi tayo, Trixie, Attorney Trix? So ma'am, baka nakakalimutan niyo po, I have walked and talked with presidents. Hindi ko lang talaga style na ipagyabang ito. So yung mga sinasabi ninyong bayaran-bayaran, yung mga ganyan, sinasabi niyo lang po yan kasi hindi niyo ako kilala. Bukod pa dyan, akala ninyo, ngayon lang po ako nag-criticize ng gobyerno. Kahit po panahon ni Duterte, kinikriticize ko siya at ang kanyang mga magagaling na cabinet secretaries, magagaling. Nako, walang patid, walang humpay ang kritisismo namin kay Secretary Dar at doon kay Secretary Sani Dominguez. At anong ginawa ni Presidente Duterte nung ginagawa ko yun? Tama yun. Pag nagkakamali ang gobyerno, magsasabi ka, labanan mo. Labanan mo yung mga maling polisiya. Kaya, hello, kung kayo na rin lang ay pupunta dito ng galit na galit, alamin nyo naman po kung sino yung kausap ninyo.
Ito po yung mga night shift calls. Pagbigyan po natin, baka mahina ang kita. Oh, by the way, may chika ako. Ito dapat si Maharlika nagsasabi, pero hindi ko sure kung alam niya. Baka nasabi na ni Maharlika, pero ngayon ko nalaman. Alam niyo yung dating, well, may building na familiar sa ating lahat. Nandun po ngayon yung mga government-sponsored calls. At ang sipag, hindi lang po masipag ang dami nila. Hindi lang po masipag at madami sila, nakikipag-networking sila sa iba't ibang mga grupo who are social media influencers at nire-recruit sila. Siyempre, ganda bayad. Pangkabuhayan package po talaga. So, huwag po kayong magugulat sa dami ng mga ganyan. But there's only one way to deal with these laws. Block. Delete, block. Okay? Yung mga hindi trollish yung behavior, yung maayos naman po magtanong, yan po yung pagkakataon natin na kumbinsihin sila sa side natin. Yung mga bayaran trolls, kahit kahit mamutla ka na, kulangin ka na sa oxygen, kaka-explain, hindi nila magigets kasi they're paid not to get it, not to understand. Pero the others who are truly sincere in asking questions, i-engage natin po sila. Kausapin natin na maayos, be respectful. Because it's a game of numbers. Diba? Kahit anong pera nila, kahit sabihin natin limpak-limpak bilyones, pero marami naman tayong makumbinsi. Mapapabilis ang pagbabago. Sabi ni White, Uroboros, bilib po ako sa katapangan niyo, Attorney Fix, lalo na ng panahon ni Kai Angel, sagot po ako sa inyo parati. Salamat po, pero mas nakakatakot yung kaso before that. Nag-handle po ako ng mga inakusahan ng mutiny at conduct unbecoming officer and a gentleman. Napa-absuelto po lahat ng mga kaso. May kliyente ako sa Magdalo, pero hindi siya pro Sani Trillanes. Si former Commissioner Nicanor Faldon. Nagka-kliyente din ako dun sa incident sa Fort Bonifacio. Puro mga heroes, hero of Lamitan, hero of Central Mindanao, yung heroes ng Marawi, yung iba ng kliyente ko, napa-absuelto ko po sila. So, mahirap po to be on that side. Panahon ni Gloria yon, and she was very, very angry at them and indirectly at me. Sabi ni Ma'am Finay, hi, Attorney Tix, nagiging mabuting tao ko dahil sa iyo. I am rising above. Mahirap, Attorney. Ma'am, hindi ko naman sinasabing hindi kayo pwedeng maging sarcastic minsan-minsan. Pero ang gusto ko lang sana, para dun sa sincere naman na makipag-engage sa atin, engage natin, baka ma-convert nyo So, pero dun sa mga tunay na tools, bayaran po yung mga yan, walang magagawa. So, block, delete. Don't give them your time. Don't give them your energy. Alam niyo kung bakit? Baka ma-frustrate kayong maaga at iwanan niyo yung laban. Iwan niyo kami. So, parang baba ang pasensya ninyo para dun sa mga tunay na makikinig sa atin. Block, delete yung mga tools. Sabi ni Maha, Attorney, nakapunta ka na sa bar? Yes, ma'am. Ang father ko was assigned in Cotabato, in Zamboanga, and in Sulu. At dahil hindi po siya malakas sa first Marcos government, sa kay Marcos Sr., napatagal po yung destino niya doon. So, imbis na padalas siyang umuwi, kami po yung pumupunta sa kanya. Pag walang pasok, umuwi kami sa kanya. Doon kami. So, ang tagal ko po dyan sa mga areas that are considered part of BARM now. Pero favorite ko po talaga, Sulu. Ang tagal po namin dyan. At ang babait ng mga tao. Sabi ni Motorzone, how is your relationship with FPGMA? Now, we're okay. Kasi syempre, tapos na, that's water under the bridge. And kilala niyo naman si GMA. Hindi siya nagkaka-permanent enemies kasi that's how politicians roll. Sabi ni Ma'am Mavic, galit na galit si Ma'am. Pwede ba natin kasuhan yan si Lisa kasi wala siyang karapatan mag-appoint at corrupt, hindi siya elect. Ma'am, ang problema is, hindi naman po siya yung nagpipirma ng mga appointments. She exerts unusual influence. And kailangan natin ng ebidensya for that. Ganito po 'yon sa lahat ng mga nagtatanong tungkol sa mga
Kaso. Yung mga tipong pwede ba nating kasuhan? Actually, lahat pwede nating kasuhan. Ang tanong is kung mananalo ba? So, bago nyo tanungin, pwede bang kasuhan, kailangan tanungin ninyo, may ebidensya ba tayo? So, iba po yung ebidensya na nire-require ng pagpapahayag. So, itong mga to, natatawa ako dito sa mga debate, may ebidensya ka ba? Holler! In rhetorics and in debate, logic is sufficient pag wala kang evidence. Dito sa mga public discussions, second-hand evidence is acceptable. Diba? Hearsay evidence is acceptable. Halimbawa, pag nagsabi ka, dito sabi sa dyaryo ganito, yung dyaryo na yan, hearsay po yan. Lahat ng news, hearsay po yan. Kasi hindi naman po tayo yung nag-i-interview. Diba? Ang nag-i-interview yung reporter. At kinikwento ng reporter sa atin yung narinig niya dun sa taong yon. So, hindi yan first hand. Okay? So, kaya minsan sinasabi ni Presidente Duterte, kung ebidensyang hinahanap nyo, hindi to court. Yes, tama yun. Ang evidentiary requirement sa court medyo mas mabigat. Sabi ni Ma'am Elisa, sa Twitter or sa X, ang dami kong binablock. Sa FB, basta nag-comment ng against sa inyo, ako na ang nag-block. Sabi ni Ma'am Susan Ursula, this bow is for you, attorney. You're bowing? Thank you po. Pero guys, don't lose your sense of humor din ha. Alam ko serious ang mga usapan natin ngayon. At yes, serious yung mga problema na hinaharap ng ating bayan. Pero tuwang-tuwa ako ito sa mga jokes ninyo. Because that's also a form of dissent. Yung pag we make fun of the people who govern us. And we're allowed to do that. Kasi nasa pwesto sila. Powerful sila. They have the resources of government. So yes, we can poke fun at them. We can make fun of them. As long as hindi malicious. Sabi ni Nestor, saludo ako sa archaeological interest ninyo. Okay. Uy, 1 hour and 30 minutes na po tayo. Buti may boses pa ako, tsaka hindi ako inubo. Sabi ni Itziati, can I ask your opinion about ROTC? You can ask, but I'm pro-ROTC, but I want a more expanded version na not just taught military drills, pero taught how to respond to calamities, to any kind of national emergency or local emergency. Sabi ni Larry Lynn, sabi ni former Senator Miriam, Pilipino daw ang pinakamasayahing tao. Totoo po yan. We thank you kay Michael for your super sticker. Sabi ni Liam, may tanimbala uli sa naiya. Well, so we really should remind all travelers, lahat ng mga naglalakbay, mga babiyahe, ingat-ingat po dun sa mga pinapak ninyo. Ang ganda daw ng, sabi ni God of Hell, ang cute na name, ng architectural design sa likod nyo. Balinese po ba yan? It came from Malaysia, sir. Ewan kung Balinese. Parang hindi, at parang hindi, yung color parang hindi, kasi mas predominant yung ganitong color sa Malaysia, sir. So, marami akong ibang mga nakakainis. Meron akong mga nawalang gamit na yung mga wood carvings from Melaka na pero ganito din yung colors. Okay, so para dun sa iba na may mga katanungan pa, magla-live pa ulit tayo mamaya kasi it is already, kumbaga, walang live kahapon dahil nag-start ako ng live na to ng 12 o'clock. So naku, pasensya na po dun sa mga pinuyat ko. Pati yung mga alam ko yung mga night shift ng calls, gising naman po talaga kayo ngayon. So, but I'm glad to see you here kung respectful po kayo. Yung mga disrespectful, automatic po ang block ninyo. So, nagulat si Crank Brothers. It's okay, dahan-dahan. Hindi matatamaan ka. Okay? So, Ma'am Mavic ha, ang saya niyong kasama, huwag po kayong mawawala.
Masaya po kayong dito. Lahat yata ngayon na nakatambay sa TikTok, ang daming magagandang sinasabi. Except of course the boss. Okay, thank you kay G. Valdez. Sabi niya, pahinga daw muna. Okay, maraming salamat po sa lahat. Pati si Suki, kailangan ng natutulog na nga dito sa desk ko, kakaintay sa akin. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa atin. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay. Admi, ma'am. Oh, sige, ma'am. Sandali. I-follow niyo ako to. Hanapin kita, Ma'am Mavic. Kasi ang dami niyong chika, nakakatuwa. Opo. I-message niyo po ako, Ma'am Mavic, at i-accept ko dun sa sa TikTok. Hindi kasi ako madalas magbukas ng messages sa TikTok kasi ang dami na nalulula ako. Okay? So, maraming salamat sa lahat. Para dun sa mga nasa Facebook, doon po sa personal account i-message kasi hindi po masyadong nabubuksan dahil wala kaming admin ngayon na natagabukas ng ng private messages. Sa YouTube, walang PM So TikTok lang po at saka Facebook. Okay? So, maraming salamat. Huy, tulog na ang lahat. Good night, everybody. Thank you for being here. I really appreciate it. Thank you for all the good thoughts. At yung mga taong parating nagsasabi na pinagdadasal ako, naku, super maraming salamat. Talagang naniniwala po ko sa power ng inyong pagdarasal at yung sincerity niyan. Maraming salamat. Hi, Ma'am Cheryl. Ngayon ko lang po kayo nakita. So, yung iba kasi sa dalas dito, talaga nare-recognize ko na yung mga pangalan ninyo. So, thank you very much everybody. Ang aking mga alaga ay nag-aantay din po na matulog na ako. Okay, Suki, are you feeling better? Okay, sige. Good night guys. Thank you very much. Uy, si Alcute41 sa Kabuyaw, Laguna. Hi po. Alam niyo taga dyan ng lolo ko. So, mag-live tayo uli bukas pero it will be earlier, promise. Thank you. Good night.